Good day sa lahat o kaya good evening sa lahat. Depende sa oras na mapanood nyo ang video na ito. Ngayon po ay January 2, 2025. Bali 2 araw na ang nakalipas dong naisagawa ng majority yung kanilang rally. Napakita ng majority ang bilang na sumuporta sa kanila, pero naging katatawanan nito dahil hakot pala yung kanilang mga audience. Hakot. Dati-rati pinaparatangan nila ang iglesia na hakot, pero maraming interviewers, maraming vloggers na nag-interview sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na napatunayan nilang hindi hakot yung National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo noong January 13. Itong January 31 na rally, ayun, naghahanap ako ng mga PBBM vloggers na mag-live, pero parang wala akong nakita. Siguro, maari lang, nahiya siguro sila. Kasi pag ikumpara ang bilang nila sa bilang ng anumang venue ng National Rally for Peace sa Philippines, hindi sila aabot kahit kalahati man lang, 1/4 o 1/3, ang layo talaga ng bilang. Tapos sasabihin nila na marami sa mga Pilipino ang gustong ma-impeach si BP Sara. Hindi naman natin sila hinuhusgahan sa kanilang pag-iisip. Yun ang kanilang pangunawa na marami daw talaga ang gusto na ma-impeach. Minority lang daw yung sumusuporta sa pronouncement ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Pero kung titingnan mo yung rally talaga, tao ang pag-usapan mo, kukunti sila. Ang masama sa January 31, may mga matatandang nagutuman, may mga matatandang umaangal. Galing daw sila sa Muntinlupa, kinuha sila ng kagawad para pumunta doon, para daw rally para kay Sara. Nagtaka sila pagdating doon, impeach Sara pala na rally, so hindi sila well informed. May mga grupo rin ng mga kalalakihan, sabi nga nila tropa-tropa, na pumunta rin doon. Pero ang nangyari, hindi rin nila alam ang purpose ng rally. Basta lang sila pinasakay sa bus, sumama naman sila. Siyempre, mula ka ng Muntinlupa, makalakad ka sa lugar na yun. So, okay yun. Ang problema lang, nagutuman sila. Kaya, nung magutuman sila, lumabas na yung sama ng loob, lumabas na yung katotohanan. So, isa lang masasabi natin. Mahirap na magsalita ka ng magsalita laban sa gawain ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos naman, ang aktibidad na isasagawa mo, hindi pwedeng ikumpara sa National Rally for Peace. Kahihiyan ang maging dulot mo kapag ikinumpara mo. May mga tao namang nagsasabi, alam mo, kanya-kanyang kanya-kanyang palusot na. May mga tao nagsasabi na dahil daw yung National Rally for Peace, mandatory daw yun. Kaya hindi pwedeng humindi ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dapat daw talaga na makapunta siya. At yung rally naman sa January 31 ay voluntary lang daw. Yun nga, nagkaroon ng katatawanan kasi voluntary. Pero hinakot pala. Binayaran pala ng tig 1,000 ayon sa mga nakita natin sa TV interviews,
sa interviews ng mga iba't ibang vloggers, hindi pala naging voluntary yun. So yung nagsulat na voluntary yun, maaring kulang ang kaalaman niya. Basta na lang sumuporta siya, hindi niya alam na hakot yun. Yun palang pinaglalaban nila, konting Pilipino pala ang sumusuporta nun. Ang makatawa, naging magulo yun kasi ang isa impeach Sara, ang isa namang grupo impeach all. Isipin mo kung impeach mo lahat, sino maiwan na mangulo? So wala na sa kaayusan, wala na sa maaring sa tamang pag-iisip, wala na. Magulo na, puro kaguluhan na ang tinatanim nila. Kaya doon tayo sa kapayapaan, doon tayo sa pagkakaisa. Suportahan natin yung National Rally for Peace. Maraming nagsasabi, anong maging epekto nito? May dulot ba ito na maganda sa Pilipinas, yung National Rally for Peace? Well, hindi lang ako ang magsasabi nito. May isang pari mula sa Cebu, nakitang-kita niya yung epekto ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Yun nga, nakita niya yung impeachment, bumagal daw, hindi na ngayon pinapansin, at na-attain daw ng Iglesia ni Cristo yung kanilang target sa rally, na mapahinto yung impeachment para ang mga mambabatas, ang tuon nila ay para sa bayan, hindi para sa sarili nila. Maraming placards pa yung nakasulat doon. Isa yung tungkol sa pagbabangayan. Nagkatotoo ba? Kung pansinin natin, isa lang naman ang talagang, dalawa lang ang nagbabangayan na grupo, yung grupo ng ating presidente at grupo ng ating vice president. So ngayon, sa panahong ito, pagkatapos ng rally, wala ka nang maririnig na bangayan. Kung marinig mo si BP na nagsalita, wala nang bangayan, kundi tumatawag na sila ng kapayapaan, pagkakaisa, in support sa panawagan ng malaking grupo na nangyari sa National Rally for Peace. So may mga epekto ito. May mga epekto ang lahat ng ito. So anuman ang gawain ng Iglesia ni Cristo, hello guys! Guys! Yeah, this is Gab Gab. Okay. Guys! Tuloy-tuloy na ako ha. So lahat ng mga hinaing na lumabas sa National Rally for Peace, unti-unting magkatotoo ito. Tumatawa kayo dahil pinagbati yung dalawang malalaking grupo. Ang gusto ay kapayapaan, gusto pagkakaisa, tumatawa kayo, pero mangyayari at mangyayari ito. Di lang natin alam kung kailan, pero mangyayari ito. Ang iglesia, kapag may gawain, mahirap na hadlangan mo, gawan mo ng fake news, dahil pagdating ng ilang araw o ilang panahon, lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Dahil ang Iglesia ni Cristo ay isang grupo na tinatag ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Kung kami man ay lumalabas sa streets dahil kailangan na. Dito sa Coronadal City, patuloy po ang aming gawain. Nung Sabado, namahagi kami ng pulyeto, namahagi kami ng pasugo. So panoorin natin yung ating video. Pagdadalaw po, pamamahagi po ng pulyeto at pasugo.
mamamahagi po kami ng pulyeto at pasugo. Ano po yung pangalan? Jan. 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 Okay, so yun. Tuloy ang aming mga gawain, tuloy ang paggawa sa iglesia, tuloy-tuloy kami sa paghahanap ng mga taong, what's that? There's cookies by the Mamita in the market. Ah, you say thank you to Mamita. Thank you, Mamita. I love you, Mamita. I love you, Mamita. Thanks for the cookies. Thank you for the cookies with brown chocolate. Yeah. Okay. Okay. Yun ang ating advertisement. So, tuloy-tuloy ang gawain sa loob ng iglesia. Kung sakaling maimbitahan po kayo, paunlakan nyo po ang imbitasyon namin sa inyo para marinig nyo po ang iglesia mula sa loob. Hindi yung mula sa labas, mula sa mga vloggers na naninira sa iglesia ni Kristo, kundi mula sa loob, mula sa mga ministro na nagtuturo. Malaman nyo kung ano ang iglesia, paano ito nagsimula, bakit ganito ang mga kapatid sa iglesia ni Kristo, bakit ganito namin sinusunod ang aming tagapamahalang pangkalahatan, bakit umuunlad ang iglesia ni Kristo. So yun lang mga kapatid, yun lang mga kapatid, patuloy tayo sa ating kasiglahan, makiisa tayo sa iglesia, magiging kaugnay tayo sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Sa lahat-lahat na nanood sa vlog na ito, please don't forget to like and subscribe.